Sino nga bang mag-aakala na sa tabi lang ng dagat magtatagpo-tagpo ang apat na batang sobrang magkakamukha? Walang kaalam-alam ang mga bata na natagpuan na pala nila ang isa't isa para mabuo ang tinatawag nilang quadruplets. At ang mas nakakapanginig ng laman, ang buong akala ni Rebecca ay 2 anak lang ang makikitang muli. Yun pala, kumpleto na silang apat sa tapat mismo ng kanyang mga mata. Pero ngayong hawak niya na ang buo niyang buhay. Kakayanin kaya ng puso niyang ibalik ulit sina Althea at Arjen dahil sa batas o itataya niyang lahat para lang hindi na muling mawalay sa kanyang mga anak. Pakinggan ang nakakaiyak at nakaka-tense na kabanatang ito. Simulan na natin. Tumakbo ng sabay sina Arjen at Althea sa dalampasigan. Kinahabol ang mga alon na parang sila ang hahabulin. Tumatawa, nagtatalsikan ng tubig sa binti nila. Walang pakialam kung gaano sila kabasa. Minsan pa, nadapa si Arjen, isang mabilis na lagapak sa buhangin. Pero bago pa man mag-alala si Althea, tumayo na kaagad ang kakambal niya. Sabay tawa na parang wala lang. "Slow down!" sigaw ni Althea habang tumatakbo pa rin. "No! This is fun!" balik sigaw ni Arjen at mas lalong bumibilis pa. Unti-unti silang napapalayo, lampas sa bahagi ng resort na may mga tao. Pero dahil parehong manghang-mangha sa dagat, hindi nila napapansin na wala rin sa isip nilang Yaya Aurora nila. Dahil sa ingay ng alon, sa saya nilang dalawa hanggang sa bigla na lang huminto si Arjen. Napaskid pa siya sa buhangin. "What?" hingal na tanong ni Althea. "Shh!" saway ni Arjen. Pareho silang nakikinig. May mga boses, tunog ng mga bata naglalaro. Malinaw, masaya at parang may sandcastle battle sa kabilang banda ng mga bato. Hinila ni Arjen ang kamay ni Althea. "Tara!" excited na sabi niya. Halos pabulong, naglakad sila papunta sa likod ng malaking bato. Parehong nakayuko, parehong parang mga spy na nagtatago. Pag-angat ng ulo nila, 2 batang nakita nila. Parehong nakatalikod, naglalaro sa buhangin. Nag-iba ang ngiti ni Arjen. Pilyo, borderline, devilish. "Tatakutin natin sila!" bulong niya kay Althea at parang proud pa. Pero umiling si Althea, mabilis. "No, don't do that. Let's just play with them," suggestion niya, mahina pero firm. Napasimangot si Arjen, kita sa mata niya na gusto talaga niyang mangulit. Pero dahil si Althea ang nagsabi, napilitan siyang tumango. "Okay, fine." Sabay silang lumabas mula sa likod ng bato at parehong nakangiti pagharap nila sa 2 bata naglalaro. "Hoy mga bata!" sigaw ni Arjen. "Hands on hips. Laro tayo!" dagdag pa niya. Gulat na humarap ang 2 bata. Nagkatinginan silang apat. Parang may nag-pause na invisible button sa paligid. Parang tumigil ang hangin. Tumahimik ang alon at sabay-sabay silang natigilan. Napakong mga mata sa isa't isa na para bang may 4 na salamin sa harap nila. Nalaki ang mata ng bawat isa. Para silang nakakita ng multo. Na kamukha nila, si Ashley lang unang gumalaw. Tumikim siya talatang nabigla sa katinurong batang lalaki sa tapat niya. "Wait! You look like me!" aniya, nakakunot ang noo. Saka hinawakan ng pisngi niya na parang chinecheck kung siya pa rin yun. Tinapik-tapik niya ang mukha niya. "Bakit parang ako yan?" Tumaas ang kilay ni Arjen, halatang mas naguluhan pa. "Ha? Bakit kamukha mo rin ako?" Inosente niyang sagot, sabay lapit ng isang hakbang para mas matitigan ang mukha ni Asriel. Talagang nagtataka siya. Bakit kamukha niya? Si Althea naman ay halos mapaatras sa gulat, hawak ang dibdib. "Wait lang, pati ikaw kamukha ko rin," bulalas niya habang nakaturo kay Alicia. "Yes?" mabilis sa sagot ni Alicia, tabot tengang ngitit parang nakakita ng long lost twin. "Wow! You look like me too!" Sandaling tumigil ang lahat. Pareho silang apat na naguguluhan. Tahimik silang apat. Umiikot ang tingin at tinititigan ang bawat mukha na parang may ini-screen na clone ng isa't isa. At saka sabay-sabay na pagbuka ng bibig. "Bakit tayo magkakamukha?" Halos sabay silang sigaw.
Sabay-sabay din silang natawa at napahawak sa tiyan sa halo ng gulat at tuwa. Si Althea, natulala, nakatakip ang kamay sa bibig niya. "Do you think magkapatid tayo?" Sambit niya pero sapat para marinig ng tatlo. May halong kaba, wonder at excitement ang boses. Napakamot ng ulo si Aryan, parang nagsasolve ng math problem. Paano nangyari yun? Hindi naman tayo magkakasama sa bahay. Tapos ngayon lang namin kayo nakita. Bakit kaya tayo magkakamukha? Napapailing sa kalituhan si Aryen. Nagtaas ng kilay si Alicia. Parang proud. Baka twins? Sabi niya na tila hindi sure. Umismil si Aryan at nilagay ang daliri sa ilalim ng babat parang detective. Hindi pwede. Sobra tayo sa dalawa. So anong tawag pag-apat? Naglakang tingin nilang apat. Sabay-sabay silang nag-freeze. Parang may sabay na sindi ng light bulb sa ulo nila at bigla silang sabay na napasigaw. Quadruplets! Halos umeko ang sigaw nila sa paligid. Sumunod ang ilang segundong katahimikan. Sabay-sabay silang nangangapa. Parang hindi makapaniwala sa sariling conclusion. What? Halos sabay ang boses nila. Tayo yun? Quadruplets? At sabay-sabay silang humagalpak ng tawa. May halong shock, kilig at pure happiness. Habang nakatayo pa rin sa buhangin, basang-basa pero para bang may na-unlock silang malaking hiwaga na sila lang ang nakadiscover na apat. Natigil ang tawanan ng apat nang biglang magsalita si Aryan, nakakunot ang noo at halatang curious. Bakit kaya magkamukha tayo? Tanong niya ulit at halos pabulong pero ramdam ang excitement. May makakasagot kaya sa tanong natin? Bago pa man makasagot sina Alicia, biglang lumiwanag ang mukha ni Asriel. Yes! Our mommy knows everything! Tila sigurado niyang sagot, sabay hawak sa kamay ni Alicia. Our mommy's coming! Halika, sama kayo sa amin! Nagkatinginan ng apat. Mabilis na nagkasundo. Nauna sina Asriel at Alicia na tumakbo at sinundan sina Aryan at Althea. Halos pare-pareho ang tili at tagikik nila habang tumatakbo pabalik sa rest house. Basa pa sila sa dagat. Buhangin ang nakadikit sa binti pero wala silang pakialam. Lahat sila excited, curious at parang may malaking discovery. Habang tumatakbo, may ilang staff silang nasalubong. Napatigil ang mga ito. Napatanga na lang. Apat. Hindi ba 2 bata lang lumabas kanina? Bulungan ng 2 staff habang nakasunod ng tingin sa mga bata. Sa tapat ng rest house natatarantang naghahanap ang mga tauhan sa mga bata pati ang mga kasama niya. Kanina pa nag-aalala si Rebecca na hindi makita ang mga anak. Maya-maya may matinis na boses ang umalingaw-ngaw. Mommy! Napalingon si Rebecca. And for a second, the world around her stopped. Her eyes wider in shock. Kasunod niya na Asriel at Alicia, sina Aryan at Althea. Her breath hitched. Parang may humigop ng lakas niya. Parang may malamig na dumaloy sa gulugod niya. Oh my God! Bulong niya at halos hindi makapaniwala. What are they doing here? Nalalambot ang mga tuhod niya. Nanginginig ang kamay at hindi niya alam kung tatakbo ba siya paatras o lalapit. She felt fear, shock, guilt, everything crashing all at once. Para siyang hiniwa sa dibdib at tinahi ulit ng biglaan. Napahinto sa pagtakbo si Althea. Hinila niya si Aryan sa kamarahang nagsalita at parang takot pero determined. She's the woman in the picture, sabi ni Althea nakatingin kay Rebecca. Yung iniiyakan ni Daddy every night. Dahil sa narinig tuluyang humigpit ang dibdib ni Rebecca. Parang may kumalabog sa loob niya ng sabay-sabay. Ang mga anak niya, kumpleto sa harapan niya. Hindi niya maipaliwanag ang sayang bumabalot sa puso niya. That's our mommy! Sigaw ni Alicia, proud at walang alinlangan. Mommy? Sagot ni Althea at halatang amazed. Para ngayon niya lang naramdaman na may kakaibang tumitibok sa dibdib niya ng mabilis. Rebecca, POV. Agad na sumugod sina Asriel at Alicia sa akin para bang ilang taon nila akong hinintay. Halos sabay silang kumapit sa leeg ko, umiiyak na nakangiti, yung ngiting puno ng relief, ng tuwa, nang makita ko muli.
Niyakap ko sila pabalik ng mahigpit at halos manghinang tuhod ko sa dami ng emosyon na sabay-sabay na sumalpok sa dibdib ko. Sa gilid ng mga mata ko nakita ko sina Aryan at Althea. Kita sa mukha nila ang halong kalituhan at pagkamangha. Parang may hinihila silang pamilyar pero hindi nila ma-process kung bakit. Tinawag ko sila ng mahinahon. Hali kayo, come here sweetheart. Nagkatinginan silang dalawa, parehong nag-aalangan. Ipinatong ni Joanne ang kamay niya sa balikat ni Althea at Aryan. Go on mga bata, lumapit na kayo. Pero nakikita ko sa mga mata nila yung takot, yung hesitation. Hindi pa nila kilalang pakiramdam na to. Biglang kumala sina Ashriel at Alicia sa yakap ko't sila mismong lumapit sa dalawa. Come na, lambing ni Alicia habang hinahawakan si Althea. Para mayakap niyong mommy namin. Dagdag ni Ashriel sabay hila kay Aryan. Kita sa mukha nilang pag-aalinlangan pero sumama pa rin sila. Sabay-sabay silang apat na lumapit sa akin at nang magdikit silang apat sa yakap ko, parang lumiwanag ang mundo ko. Napapikit ako dahil sa sobrang lakas ng tama ng emosyon na dumaloy sa akin para kong hinampas ng init, lambing, takot at isang uri ng saya na hindi ko pa naramdaman kahit kailan. Iba pa lang yakap, parang kompletong katawan kong bigla. Parang may humugot ng bahagi kong matagal nang nawawala at ibinalik sa tamang pwesto. Tumulong isang buti ng luha ko sa labis na saya. Even the kids, napapikit sila habang nakadikit sa akin as if may silent connection hit them hard. Pagkalipas ng ilang segundo, kumala si Ashriel at tumarap sa akin. Mommy, bakit po sila kamukha namin? Diretsong tanong niya at halos sumingkit ang mata sa curious look niya. Sumunod agad si Alicia. Oo nga, mommy. Why same our face? Bakit same kami? She paused at tinuro si Althea. Hinila niya si Althea papalapit. Look, oh, same talaga? Mommy, bakit? Hindi nagpahuli si Ashriel. Hinatak niya si Aryan papunta sa harap ko. Mommy, tingnan mo siya, oh. Same din sa akin. Like super duper same. Bakit po? Bakit ganito? Sunod-sunod ang tanong. Parang may press conference sa harap ko ng apat na batang sabay-sabay na nagbubuga ng tanong. Napatulala ako, hindi dahil wala akong sagot pero dahil hindi ko alam kung paano sisimulan, kung paano ipapaliwanag ang lahat na may intindihan nila. Kaya huminga ako ng malalim at iniba kong usapan. Let's go inside na muna. May hinahon kong sabi habang pinupunasan ang luha ko. Bibihisan ko kayong lahat. You're all soaked. Nagtanguan silang apat at kita sa mga mata nilang excitement at kuryosidad. Isa-isa kong binihisan ang mga bata. Sinimulan ko kina Ashriel at Aryan. Pagkatapos ko silang bihisan, nagkatinginan pa sila sabay tawa bago tumakbo palabas ng kwarto na parang may sariling race na nagaganap. Napiling ako pero may ngiti sa labi. Boys will always be boys. Sumunod kong binihisan sina Althea at Alicia. Halos pareho ang dress na suot nila. Soft fabric, light colors at may ribbons pa sa buhok. Isa ito sa mga matagal ko nang pinangarap na maayusan silang lahat. Sabay-sabay, yung simple lang. Feeding them together, fixing their hair together, tucking them in one bed. Lahat ng hindi ko nagawa noon, kaya ko nang gawin ngayon. Napabuntong hininga ako habang inaayos ang ribbon ni Althea. Pagtingin ko sa kanya, kita ko yung pagkamangha sa mga mata niya. Hawak-hawak pa niyang laylayin ng dress. Parang dress ni Yaya Aurora. Bulong niya't sabay ngiti. I like it. Hindi ko napigilang haplusin ang pisngi niya at halikan siya doon. Ginawa ko rin kay Alicia na halos umikot-ikot pa sa paligid na parang balerina. Nag-spin pa silang dalawa sa harap ko. Slow motion sa paningin ko at parang may dumaan na malamig na hangin sa dibdib ko. Kasabay ng pag-init ng mata ko. Hindi ko mapigilan. Naluluha ako sa simpleng tanawing ito. Ganito lang pala kasimple ang kaligayahan ko. Makasamang mga anak ko. Biglang may kumatok kasabay bukas ng bahagyang pinto at sumilip si Marlon. Rebecca, tawag niya mababa ang boses. May sasabihin sana ako. Nagpunas ako ng mga mata bago ko humarap. Okay Marlon, let's talk sa sala. Sagot ko tinanguan siya. Tumango siya at pabalik at lumayo. Huminga ko ng malalim bago sumunod at hinayaan kong tumakbo ang dalawang prinsesa ko.
Pagkarating ko sa sala, mabigat agad ang hangin. Naroon silang lahat, nakatingin sa akin at tamang bubuksan ni Marlon ang bibig para magsalita, pero mabilis ko siyang inunahan. Marlon, hindi ko sila ibabalik. Mariin kong sabi. Dito na sila sa akin, mga anak ko sila. So they stay with me. Agad na umiling si Marlon. Rebecca, no, you can't. Mabilis ng tugon. Kapag tinago mo sila ngayon, kahit na isang araw lang, considered kidnapping of minors yan sa batas. Kidnapping? Ako? Mga anak ko yun. Napatawa ko ng walang humor. Parang hindi ko ma-process ang absurdity. Marlon, may karapatan ako sa kanila. Ako ang nanay nila. Yes, you're their biological mother. Sagot niya, kalmado lang. Pero hindi sila lumaki sa'yo. And right now, ang recognized custodial parent ay si Alcarte at si Candice. Silang nasa mga legal documents. Silang nasa birth records. Silang nagpalaki. You took them without their permission. Sa batas, abduction yun. Para akong sinuntok sa sikmura. Pero Marlon, kung ibabalik ko sila, paano kung hindi ko na sila makuha? Paano kung hindi niya ako pagbigyan? Rebecca, pinente niya ang tingin niya sa akin. You need to fight with the law on your side. Hindi pwedeng emotion lang. We need custody rights. Legal petition. Proof na kaya mong alagaan ng 4. Kung next step mo ay itago muli sila, talo tayo kaagad. Naramdaman kong uminit ang tenga ko. Hindi ko alam kung galit o takot. So ang sinasabi mo, ibabalik ko sila na parang wala lang. After everything? Biglang sumabat si Jiden, diretsong lumapit. Nag-aaral itong maging abogado kaya may alam na itong konti sa batas. Ate, ani at mababa pero firm. Tama si Kuya Marlon, kung lalaban ka kailangang patas. Hindi pwedeng shortcut. Kung kukunin mo sila ng biglaan, mawawala ka sa laban bago pa magsimula. Napatingin ako sa kanya, seryosong mukha pero ramdam kong concern. Sumabat si Jake. Oo ate, tama sila. Gusto mo makuha sina Althea at Arjen. Lalaban tayo pero sa tama, sa korte. Sumunod si Mia. Rebecca, let's fight properly. Hindi natin kaya kung illegal ang first move. Kung ibabalik natin sila ngayon, may laban tayo. Kapag tinago natin sila, mawawalang lahat. May alas ka, Rebecca. Laban kay Alcarte. Remember? Napahawak ako sa dibdib ko at parang gustong kumawala ang puso ko. Lahat sila tama, pero bakit ganun? Bakit parang akong pinaparusahan kahit akong ina? Hindi ko na malayong napaupo ako. Pero paano kung lalaban talaga siya? Pabulong kong tanong at halos hindi lumalabas ang boses. Umupo si Marlon sa tabi ko. Rebecca, marahan niyang sabi. I swear to you, tutulungan kita. We'll file for custody. Ipapakita natin sa korte na you deserve them. Pero kailangan mo sundin ang tamang proseso ngayon. Please, don't make a move na ikakahulog mo. Napakagat ako sa labi, pinipigilan ang luha. Ito ang una kong pagkakataon na hawakan silang 4. Una kong pagkakataon na makaramdam ng buo kami, even for just a moment. At ngayon kailangan ko silang bitawan ulit. Huminga ako ng malalim, halos mahapdi. Okay, bulong ko't halos punit ang boses. We'll return them for now. Napakasakit sa pusong isipin na pagkatapos mabuo ng 4 na magkakapatid, kailangan pa rin silang bitawang muli ni Rebecca para lang sumunod sa batas. Pero tandaan natin, hindi lahat ng tamang laban ay nadadaan sa shortcut. Minsan kailangan mong bitawan ng isang bagay sa kasalukuyan para masiguradong sa'yo talaga ito mapupunta sa huli ng protektado at walang makakabawi. Kayanin kaya ni Rebecca ang pansamantalang paglayo habang naghahanda sa kanyang malaking pagbabalik. Hanggang dito na muna ang ating kwentuhan. Mag-ingat tayong lahat at kita-kits ulit sa susunod na episode.